Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Si Jao Mapa nagbenta ng painting na worth 900,000 kay Boss Toyo. Ang tanong, nabenta ba niya? At kung magkano nagkaigihan? Malalaman po natin. Para sa mga kabataan, si Jao Mapa po ay isang aktor na talagang sumikat noong 1990s. Kasama po niya yung mga guwapings. At di ako kasama doon. Kasama niya si Mark Anthony, at the same time si Eric Fructuoso. Diba? Yun po yung mga panahon ng mga guwapings. At syempre, nung wala na po masyado ang project, si Jao Mapa po ay nag-transition na po sa mundo ng sining, pero sining pa rin sa art, no, sa painting po siya. So, ano po ang matutunan po natin sa buhay po ni Jao Mapa? Una, ang kahalagahan ng tinatawag na backup plan o tinatawag na second source of income. Kasi kung iisa lang po ang alam po nating source of income, pag nawala po ang pinakaunang source of income natin, ano po mangyayari? Kakapusin po tayo. Kung iisa lang po ang pinagkakakitaan nyo ngayon, isa lang trabaho nyo, what if, wag naman po sana, kung mawala ang pinagkakakitaan, wala na tayong kikitain. Kaya kailangan po, meron tayong backup. Buti na lang si Jao Mapa ay may backup. Siya ngayon ay nagpipinta. Pangalawa, ano pong kailangan natin matutunan? Leveraging on your expertise and core competence. Hindi na lumayo. Si Jao, alam mo si Jao pala, ay nag-aral po talaga ng visual arts. Nag-aral siya sa school. Kaya hindi na rin siya lumayo. Kaya kung gusto nyo kumita ng additional income, wag na rin kayo lalayo. Kung kayo naman ay accountant, alam nyo, pwede nyo gawin aside from day job. Pwede kayo mag-bookkeeping sa mga malilit ng kumpanya. And then you can charge. Kung ikaw naman isang teacher, pwede ka mag-tutoring, di ba? Kung ikaw ay magaling naman sa music, di ba? Kung sa school, nagtuturo ka music, pwede ka rin magturo on a private scale. So, gamitin po natin ang ating kaalaman. At ang kagandahan po kay Jao Mapa, nagamit po niya yung tinatawag niyang unfair advantage or USP. Ano po yan? Siyempre, kilalang kilala na siya na bilang isang artista. Kaya hindi na po mahirap na magpakilala pa. Oo. Pero kailangan niya patunayan na kanyang sarili. Siyempre, ibang field na po ito. Kaya ang importante po, mag-create po tayo ng strong brand. O, strong brand po sa bagong profesyon at career na tinatahak nyo. Kaya para sa mga taong ika nga nahihirapan po ngayon sa pagkakakitaan, gayahin po natin si Jao Mapa. Una, meron siyang backup plan. Pangalawa, ginamit pa rin niya ang niyang karunungan at expertise. At pangatlo, ginamit niya ang pag-aartista niya, ang kanyang expertise para mapakilala sa isang bagong sining. Kaya para sa mga taong madagdagan pa ang kalaman, huwag kayong bibitiw sa programa na ito. At syempre, ito po si Chinkitan, ang inyong pambansang world coach na nagsabi, sa buhay, tamang karunungan at tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Davao City Mayor Baste Duterte diretsahang hinamon si Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw sa tungkulin, habang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sinabing nasa drug watch list daw noon si PBBM. May drug addict tayo na presidente. Yan. Sa bagong Pilipinas Rally, Pangulong Bongbong Marcos may buwelta sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan na taksil, tamad at nagnanakaw sa pwesto. Bawal ang tamad at makupad. Bawal ang mga hindi tapat at nangungulumbat. Bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. Department of Education, iniutos na ang pag-alis sa pagsusulat ng report, pagiging property custodian at iba pang administrative tasks sa mga teacher. Pag-uusapan natin. Usap-usapan sa social media, babaeng kaliwat kanan ang sakit, nagsisipag pa rin sa pagsa-sideline sa internet. Kahit nahihirapan ako, mahina yung mga katawan ko. Ayoko pong maging pabigat sa pamilya. At Aga, Charlene, Atasha at Andres Mulak, certified kapatid na lahat. First project nila, sitcom as a family.
Balitang mainit-init pa! One Balita Pilipinas na Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pamamaril ang magkaibigang lagi umanong nasasangkot sa gulo sa Bacolod. Habang sa Pikit, Cotabato, patay ang isang gwardya matapos barilin ng riding in tandem. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang nasawi matapos manmanan at pagbabarilin sa Bacolod City. Dead on arrival sa ospital ang 35 anyos na si John Paul Montaño, driver ng motor. Ganon din ang backride niyang 16 anyos na si Christopher Mondejar Jr. Kaibigan ng anak ni Montaño ang minor de edad na nakakasama na rin niya dahil daw sa kanilang grupo. Galing sa isang resto bar sa barangay Mansilingan ang dalawa at pauwi na sana. Nakuhanan pa sa CCTV ng tindahang ito ang pag-alis ng sinasakyan nilang motor alauna na madaling araw ng January 25. Dito, makikita rin ang nakaintong puting kotse na bumuntot sa umalis ng mga biktima. Napag-alaman na alas 12 pa na madaling araw nang pumarada ang kotse sa labas na nagmamanman na pala pero walang nakitang tao na bumaba rito. Nang makarating sa barangay Alihi sa mga biktima, dito na sila pinaulanan ng bala ng hindi pa kilalang mga salarin, lula ng puting kotse. Iniimbestigahan ngayon ng Bacolod City Police Station 7 ang mga trouble na kinasangkutan na ng dalawa gaya ng rumble. May record din daw si Montaño ng robbery at assault case noong nakaraang taon. May tinitignan ng person of interest sa mga polis habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Hindi na rin umabot pang buhay sa ospital ang security guard na pinagbabaril noong makalawa ng riding in tandem. Sinundan din ng nooy nagmamaneho ng motorsiklo na si Michael Apolinario. Tadtad ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima kaya hindi na rin naisalba pa. Iniimbestigahan pa kung may kinalaman sa kanyang trabaho ang pagpatay. Hustisya ang hiling ngayon ng kanyang pamilya na humihingi rin ng tulong pinansyal para sa 4 na anak na naiwan ng biktima na puro nasa murang edad pa. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Tuluyan nang pinaalis ng Department of Education ang administrative tasks sa mga public school teacher. Sa DepEd Order No. 2 na inilabas nito lang January 26, inalis na nila sa public school teachers ang paggawa ng reports, pagiging property custodian, financial at records management, pati feeding at iba pang wala namang kinalaman sa pagtuturo. Ibibigay na lang daw ang mga trabahong yan sa mga school head at non-teaching personnel. Effective immediately ang utos. Pero duda ang ilang teachers groups dahil malaki raw ang kakulangan ng DepEd sa tao. Sinasabi natin na napabalita na mawawalan na raw kami ng tinatawag na administrative staff. Hindi po totoo yan dahil mayroon pong 47,931 na schools na ang inilaan lamang nila ay 10,000 na pupuno dito. No? So simpleng mathematics, kaya ang teacher ay nanatili pa rin pong overwork, no? At dami niyang ginagawa pa rin. Marami pa rin ang kakulangan ng ating mga guro at iba pang mga trabaho sa school, no? Guidance counselors, school nurses, no? Kasama yan, no? Dun sa aming mga hinihingi. Kaugnay ng balitang yan, makakasama natin si Deputy Spokesperson, Assistant Secretary Francis Bringas. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa mga nakikinig o nanonood ng inyong programa. Kailan po epektibo itong policy na mag-aalis nga po ng administrative tasks sa mga guro? Doon sa ating DepEd order is immediate, no? Yung mga administrative tasks na currently ina-assign ng school head sa mga teachers natin, dapat aalisin na kaagad ang mga yan. Kahit pa magkakaroon today or natapos na siguro this morning yung orientation natin sa ating mga regional directors para mapasiguro natin yung strict implementation nito at the division and the school level. Siyempre po, meron pa po yung mga paghahanda. Siguro mga February 1, starting next month, ay maiaalis na po totally sa lahat po ng mga guro, yung mga extra work po nila. Yeah, yan yung tinitignan natin at Cheryl, no? Kasi
with the assigned administrative tasks for teachers, kailangan tignan ng mga school heads natin kung kanino yan maibibigay dahil tama yung sinabi naman natin na hindi pa sapat yung ating mga non-teaching personnel. Kaya doon sa ating guidelines, naglagay tayo ng provisions na using the school MOE, maaaring makapag-hire ng contract of service or job order ang ating mga schools para mabigyan ng administrative task yung kanilang mga i-hire, and as well as representation with the local school board para sa additional na non-teaching staff natin. At yun nga po yung talagang pinaka-issue dito na kung sino ang sasalo dun sa kanilang administrative task. Ano po? At speaking of yung non-teaching staff, gaano po ba kalaki yung kakulangan natin at gaano yung pwede pong karami yung pwedeng i-hire? Well, over the past 2 years, we have already allocated or deployed more than 10,000 ng ating mga administrative assistants, administrative officer at nakapag-roll out na tayo last year and including this year ng mga project development officers natin. And since hindi naman natin maibigay yung sinasabing 1:1 na for the 47,000 schools, meron tayong intervention dyan na ginagamit kung saan yung ating mga clustered schools ay mag-a-avail ng services ng administrative officer at PDO 1 para sa mga administrative tasks natin. But we are working toward provision of more staff. Opo, kasi sabi po ng Alliance of Concerned Teachers, hindi po sapat. Ito pong 10,000 administrative personnel para sa halos 50,000 public schools nga po. So, maliban po dun sa sinabi nyo pong nakapag-hire na ng 10,000, gaano pa po ang karami ang kailangan? Oh well, sabi ko nga kung ideally magkakaroon tayo ng 1:1, kailangan pa natin ng around 30,000 kung titignan natin. Pero meron tayong allocation na 5,000 this year, meron tayong last year na 5,000. So nakakadagdag na yan doon sa ating tina-target nga. Pero sabi ko nga, kung sasabi nila na tawag doon, medyo malabong maipatupad dito sa mga schools, kalalabas lang nitong ating order at tignan natin kung anong kahinat na nito sa field. Pero the order still states na immediate removal pa rin ng administrative task yung ipapatupad natin. Nanawagan din po ang grupo na aksyonan yung iba pang hinaing ng mga guro gaya po ng salary increase at benefits. Ano po ang sagot dito ng DepEd? Well, ang panawagan na yan is probably naka-address yan sa ating mga mambabatas kasi lahat naman ng increase of salaries for all government employees, including teachers natin, ay merong legal basis. So, ang DepEd, hindi naman tayo nag-o-oppose sa ganyang move. In fact, dun sa deliberation in the Congress, the House Committee on Basic Education, we are participating and we are in favor of increasing the salaries of teachers. Tanong lang din po, ASEC, ito pong mga administrative task or extra work po sa ating mga guro, yun po ba ay may ekstrang bayad? Wala naman. Walang ekstrang bayad yan in the past, no? Kaya nga, minsan yung mga coordinatorship of programs na yan ay dinadagdag as a regular load of teachers. Minsan, mas nakakapagbigay na sila ng atensyon doon sa mga administrative tasks over their classroom teaching tasks. Kaya minabuti natin na alisin na lang ang administrative tasks and focus on their teaching job, and then we will be consistent with the provisions of law na kailangan 6 hours actual teaching lang ang load ng ating mga teachers. Marami pong salamat sa inyong oras, ASEC Francis Bringas ng Department of Education. Patuloy naman sa pagkayod ang isang babae sa Cotabato kahit pa pinahihirapan siya ng kaliwat kanang sakit. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Kahit may mga karamdaman, hindi ito naging hadlang para panghinaan at sumuko ang isang babae sa South Cotabato. Bagkus, lalo pa siyang nagsipag at nagtayo ng sariling negosyo. Siya si Sarida Lumenda, 20 anyos, taga Palumulok, South Cotabato. 2021 nalaman ni Sarida na siya ay may type 2 diabetes, UTI at hepatic mass. Pero kahit na nangangayayat at aminadong hindi na kasing lakas tulad ng dati, mas tumibay naman daw ang kanyang loob na lumaban sa buhay.
Kaya ang hugot post niyang ito nag-viral. Kahit nahihirapan ako, mahina yung mga katawan ko. Ayoko pong maging pabigat sa pamilya. Kaya ako nagsusumikap na magnegosyo kahit ganito lang ako, may sakit. Marami ng problema ang pamilya ko, pati na rin si mama. Kaya ayoko nang dumagdag. Matagal na rin daw siyang business-minded at siya ang katuwang noon ng kanyang ina sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Kaya naisipan niyang ipagpatuloy ang nakasanayan at magtayo ng sariling negosyo. Gumawa siya ng flower bouquet at ipinost ito online. At hindi niya inaasahang maraming tao pala ang magugustuhan ito. May mga suki na po ako. Bumabalik-balik ng bili. Sobrang laking tulong nito sa akin dahil nakakabili ako ng gamot ko, diaper, pati na rin mga needs ko. Nakakabigay rin ako paminsan-minsan sa pamilya ko, lalo na kay mama. Kapag wala siyang masyadong income sa palengke, binibigyan ko na lang pangbayad ng gulay. Ngayon, bukod sa mga bulaklak, nagtitinda na rin siya ng crochet tulip bouquet, mga accessories at mga damit. Sa mga gustong umorder kay Sarida, PM is Dakilang. Sa mga gustong mag-order ng paninda ko, message lang po sa Facebook account ko, Sarida Inuk Lumenda. Bawat pagbili nyo sa paninda ko, may natutulungan kayong taong malaki ang pangarap sa buhay. Maraming salamat po. Gusto rin ni Sarida magbigay inspirasyon sa lahat, lalo na sa mga kapwa niya may karamdaman, na hindi pa huli ang lahat para maabot ang pangarap. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Susunod, mga dumalo sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Quirino Grandstand. Iginiit na hindi sila pinwersa. Bilang barangay official, gusto namin malaman kung ano yung kanyang programa na kami naman ay baka kahit sa maliit na bagay kami makatulong. Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA itinanggi ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa drug watch list si Pangulong Bongbong Marcos. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PIDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. At Pamilya Mulak pumirma ng kontrata para sa isang sitcom sa TV5. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
May drug addict daw tayong Pangulo. Yan ang tirada ni former President Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang anak naman ni Digong na si Mayor Baste Duterte, inihirit na magbitiw na si PBBM. Magbabalita si Gio Robles. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Ito ang diretsahang apela ni Davao City Mayor Sebastian Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagharap sa isang leaders forum. Banat niya pa kay PBBM, You are lazy and you lack compassion. wala raw kasing ginagawang Pangulo para tugunan ang mga nangyayari sa bansa at kahit mamagitan man lang sa iringan ng mga kaalyado. Gaya na nga lang daw ng nangyayari kina Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez at ang gusot sa pagitan ng Senado at Kamara. Alam daw ni Baste na pag-iinitan siya pero sabi niya lang, I'm ready to die or maybe leave the Philippines, like if some country will accept me, for political asylum. Guest speaker din sa Leaders Forum ang dating Executive Secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez. May pasaring pa siya sa bagong Pilipinas rally ng administrasyon sa Quirino Grandstand. Dito ho, hindi tayo ibinubus. Dito po, hindi kayo magkakaroon ng earned leave credits. Dito po, wala kayong pipirmang signature para patunayan sa inyong mga department heads na kayo ay present kayong araw ng linggo. Sinabi nila ito bago ang One Nation, One Opposition Prayer Rally kontra People's Initiative sa Davao City kagabi na dinaluhan ng higit 50,000 katao. Present ang TV host na si Willie Revillame na ibinahagi ang pag-aya sa kanya noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para tumakbong senador pero hindi pa siya handa. Pero ngayon, Pinagdasal ko itong mabuti. Kung ano po ang magiging desisyon nyo, yun ang susundin ko. Pagdating ko, handa na ako. si Duterte naman nagpakawala ng tirada laban kay Pangulong Bongbong Marcos. May drug addict tayo na presidente. Sabi pa ni Digong, meron din daw patunay sa banat niyang ito. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Pero marami raw ang nakakaalam nito sa militar at sa Malacanang. May banat din siya kina First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez na umano'y mastermind ng People's Initiative. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga-related, gusto siyang mag-prime minister. Babala niya kay PBBM, ipahinto na ang People's Initiative kung ayaw nitong matulad sa kanyang ama. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas ka. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Nasa pagtitipon din sina Vice President Sara Duterte. Ganun din ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Pero hindi na siya nagbigay ng komento tungkol sa tirada ni Digong. Kasunod nito, naglabas ng pahayag ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na itinatangging nasa kanilang drug watch list si PBBM. Maski raw sa narco list na inilabas ng Duterte administration noon na isinailalim nila sa validation ay wala rin sa listahan si Pangulong Marcos. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5.
Magiging caretaker muna si Vice President Sara Duterte ng pamahalaan dahil lilipad pa Vietnam si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Bago sa Davao City, sumuporta rin si VP Sara sa Bagong Pilipinas Rally na pinangunahan mismo ng kanyang katandem na si PBBM. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Konkretong plano ng gobyerno para sa publiko at hindi isang political game plan. Yan daw ang Bagong Pilipinas ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Maaga pa lang, dagsana ang mga tao sa Quirino Grandstand kasabay ng Bagong Pilipinas kick-off rally ng Administrasyong Marcos kahapon. Karamihan sa mga nakausap natin, barangay officials na curious daw sa magiging mensahe ng Pangulo. Bilang barangay official, gusto namin malaman kung ano yung kanyang programa na kami naman ay baka kahit sa maliit na bagay kami makatulong. Na-expect namin buktat si Pangulo, number 1 ng agriculture. Iginiit nila na bagamat inanyayahan, hindi naman daw sa pilitan na naging pagpunta sa rally. Parang ang memo niya is nag-iimbita lang na merong ganito. Hindi requirement? Hindi naman. Bukod sa LGU officials, present din ang mga senador, kongresista, mga miyembro ng gabinete ng Pangulo at maging si Vice President Sara Duterte Carpio. Department of Education po ay kaisa ng lahat ng mga ehensya sa gobyerno tungo sa Bagong Pilipinas. Pero agad din siya umalis para naman daluhan ng prayer rally sa kanyang hometown sa Davao City. Hindi rin nawala sa pagtitipo ng mga kawani ng pamahalaan. Timing naman dahil ang talumpati ni PBBM sumentro sa mahigpit na bilin sa kanila. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Pangalawa, bawal ang mga hindi tapat at nangungulumbat. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay nananakawan. Pangatlo, bawal ang mga pang-api at naghahari-harian. You are servants of the people, not their lords. Paliwanag ng Pangulo, kailangang maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno sa pamamagitan ng maayos na serbisyo at konkretong plano para sa transformation o pagbabago. Yan daw ang tunay na kahulugan ng Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas is not a political game plan that caters to a privileged few. It is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. Bagong Pilipinas serves no narrow political interests. It serves the people. Sa tansya ng Presidential Communications Office, hindi bababa sa 400,000 ang dumalo sa kick-off rally. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Umalma naman ang ilang mambabatas sa panalangin ni Senator Amy Marcos sa isang religious event sa Norzagaray, Bulacan. Naging political kasi ang tema ng prayer ng senadora. Mula sa People's Initiative para sa Charter Change at pagiging matatag umano ng matalik niyang kaibigang si Vice President Sara Duterte, ipinagdasal din niya ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Giit naman ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante, sagrado ang mga panalangin at dapat mas maging responsable ang mga opisyal ng gobyerno. Hindi raw ito dapat gamitin sa personal na interes. Sa ibang balita, nanawagan ang ilang kapatid nating may autism spectrum disorder na maayos sanang maipatupad ang mga batas na nagsusulong sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Accessible education at economic empowerment. Yan ang pangunahing panawagan ng mga kapatid nating nasa autism spectrum. Pero may mga batas na raw para dyan. Yun nga lang, kulang sa implementasyon at suporta. Dapat
Sa katatapos lang na 28 National Autism Consciousness Week, muling isinulong ang wastong kamalayan ng publiko sa kondisyon ng mga may autism. Ang autism ay isang developmental disorder na karaniwang hirap sa komunikasyon at apektado rin kung paano sila nakakapag-isip at nakikiramdam. Ang hinihingi natin, programa, visibility, at voices at seat at the table para malaman ng mga kinauukulan ang ating mga concerns. Napakinggan naman ng mga dumalong mambabatas na sina Senators Risa Ontiveros at Coco Pimentel, pati si Northern Samar 1st District Representative Paul Daza. Pare-parehas silang aminado, kulang ang implementasyon ng mga batas na sumusuporta sa karapatan ng mga nasa autism spectrum. Kabilang narito ang RA 11650 para sa mga polisiyang may kinalaman sa inclusive education, kung saan 2 taon nang pinirmahan para maging batas pero hanggang ngayon wala pa ring implementing rules and regulations. Nandyan din ang RA 10524 para sa equal opportunity sa pagkakaroon ng trabaho, Magna Carta for Disabled Persons at Anti-Bullying Act. Hindi additional batas ang kailangan but yung tunay na pag-implement ng existing na batas. So maraming reklamo, ang natatanggap nating reklamo. Ibinahagi naman ni Senator Risa Ontiveros ang mga panukalang batas na itinutulak ng Minority Bloc, ang Disability Support Fund at National Autism Care Plan kung saan mas palalakasin ang inclusive education, karapatan sa pagtatrabaho at mas magandang health services. Ikinatuwa din ng Senadora ang pangunguna ng mga Gen Z at kabataan sa pagtindig para sa inclusivity. Yung mga kabataan natin sa henerasyong iyon, sobrang passionate tungkol sa inclusion. Bilang mga kabataang Pilipino na gustong magkaroon ng disenteng trabaho o kaya enterprise o kaya gawaing produktibo are also among those who will fight with us and lead us in the fight for inclusive employment and inclusive na pag-enjoy sa economic rights ng mga tao. Ano man ang ating estado sa buhay at pagkakaiba-iba, deserve natin ng equal rights and opportunities. Kaya ang laban ng mga kapatid nating nasa autism spectrum ay laban din natin. Mobile journalist Francis Orsia po, hatid ang mukha ng balita. Hindi na bago ang meat alternatives. Pero alam nyo bang mayroon ding itlog na plant-based? Ano naman kaya ang lasa? Alamin natin sa pagbabalita ni Mobile Journal, Ivan Tarinque. Hindi kompleto ang paboritong ulam ng mga Pilipino na silog kung walang itlog. Kaya naman ang ilang vegan friends natin, sinubukan gumawa ng itlog na hindi galing sa manok. Pwede ba yun? Mukhang itlog. Yan ang unang papasok sa isip mo pag nakita mo itong eggless egg. Pero mukhang itlog lang dahil ang lasa medyo malayo sa totoong itlog. Mas malapit ang lasa niyan sa puto. Pero pwede raw yan ipare sa ramen o di naman kaya sa paboritong silog. It doesn't taste exactly like real eggs. In terms of flavor, the egg whites have a very subtle taste. Siguro may kukumpara ko siya sa manipis na puto. Yung yolk naman, very umami and eggy. Easy to prepare naman daw ang eggless egg. Ang ingredients, mabibili lang sa palengke. Yan ay cornstarch, turmeric, at coconut milk. Kaya ginaya na rin natin itong eggless egg. Kung ano ba talaga ang lasa. Ito, yung ginaya nating eggless egg. Pagkakamal mo talaga siyang itlog pag medyo malayo. Yung lasa naman ay malayo sa normal na itlog na ating kinakain. Masarap na, healthy pa, dahil wala kang makukuhang kolesterol dito. It has zero cholesterol kasi nga it's plant-based. So kahit mag-only eggs ka pa, kahit ilang vegan eggs ang kainin mo, you don't need to worry about your cholesterol or your blood pressure. Masarap kumain, mapanormal na pagkain man yan o vegan alternatives. Basta, huwag magsasayang ng pagkain ha. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, may aabangang sitcom sa Kapatid Network kasama po ang Pamilya Mulak. Excited na raw sila dahil ito ang first project nila na magkakasama silang lahat. Magbabalita tungkol dyan si Von Belenario. The Mulak Magic is here! Full force sina Aga, Shardine, Atasha at Andres sa official contract signing sa gagawin nilang sitcom sa TV5. Ito ang unang pagkakataon na magsasama-sama ang buong pamilya sa isang TV project.
Kaya asahan daw na puno ng kwentong pampamilya at pagmamahalan ang proyekto. Masaya ako makasama ang pamilya ko, nakakapanibago. Kasi ngayon na kami magkakasama. Sa bahay sanay kami, no? Pero ngayon in front of the cameras. It was a project I think all of us were looking forward to, something that is a once-in-a-lifetime opportunity. Ngayon lang mangyayari to. Kaya si Atasha, naghahanda na dahil bukod sa pagiging host ng Eat Bulaga, ay aarte na rin siya sa sitcom. I'm very excited. I'm really looking forward to it, and it's something that, I'd always make jokes. Ang mahiyaing si Andres, ready na ring sumabak sa showbiz. Inspirasyon niya raw sa pag-arte ang kanyang tatay. I'm super excited because I get to work with not only my family, but my best friends really every day. So it's gonna be a fun experience for sure. Present din sa contract signing ang mga big boss ng TV5, Signal, MediaQuest at Viva sa pangunguna ni Chairman Manny V. Pangilinan at Viva Chairman and CEO Vic Del Rosario. Si MVP, masaya at proud na legit kapatid na ang buong Mulak family. Well, on behalf of all of us at TV5, we'd like to thank the kids first. Atasha principally. I sometimes catch you on TVJ. Of course, Andre. Of course, to Charlene. And of course, Aga. So thank you and welcome. A warm welcome to all of you. Thank you. Sa buong Mulak family, we welcome you to the Kapatid Network with open arms and open hearts. Sobra po kaming excited and grateful that you chose this network to be your new home. Nagbabalik Itbulaga naman si Tony Gonzaga nitong Sabado. Kasama niya pa si Pepe Herrera. Bumisita sila para sa promotion ng kanilang Pinoy adaptation ng Korean movie na May Sassy Girl na ipapalabas na sa January 31. Siyempre, sumalang sila sa hit na Gimme 5 segment. Taong 2002 hanggang 2005 nang maging host ng Itbulaga si Tony. Ako si Von Belinario para sa 1PH. Hayop o lugar? May round 2 pa tayo mga kapatid. Eto nakakwentuhan natin sina South Korean superstars Yo In-guk at Francine Diaz matapos silang mag-collab sa song na My Love. Yung mga detalye tungkol dyan, abangan! Posible raw maranasan ang worst effect ng El Nino sa Northern Mindanao sa pagitan ng buwan ng Marso at Abril. Ayon po yan sa Pag-asa. Tinatayang 15,000 ektarya ng lupang sakahan ang maapektuhan sa mga probinsya ng Bukidnon, Camiguin, Lanao del Sur, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Una nang iniulat noong nakaraang linggo ng Department of Agriculture na aabot na sa 700,000 pesos ang halaga ng inisyal na lugi sa agrikultura dahil sa epekto ng El Nino. Kaugnay po niyan, magkakasama natin si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Cheryl, sa lahat na nakikinig at nanonood. Magandang tanghali po.
Ayon po sa pag-asa, ASEC, posibleng magtagal nga hanggang second quarter ng taon ang El Nino. Pero ngayon pa lamang po may initial losses na po dahil dito. Ano-ano pong probinsya ang pinaka-apektado at pinaka-pinaghahanda po ng DA? Sa ngayon, ang report na natanggap natin na meron palang consolidated damage report ay ang Zamboanga. At inaasahan po natin ay sa mga susunod na araw, yung Luzon area po yung magre-report sa atin. Sa unang bahagi po ng taon, ngayong first quarter, inaasahan po ayon sa report ng Pag-asa, itong western at mid-section po ng Luzon ang pwede pong maapektuhan ng El Nino. At pagpasok po naman ng second quarter, ito pong bahagi ng Eastern Luzon, kasama na po yung Visayas at Mindanao. Ano pong assistance na ang naibahagi po ng ahensya para sa mga apektadong magsasaka? Sa ngayon po ay nakapamahagi na tayo ng mga water management intervention dahil ang problema po talaga pag El Nino, yung kakulangan o kakapusan ng tubig ulan. So bukod po sa mga water management interventions, kasama na po rito yung mga small scale irrigation projects kagaya ng shallow tube well at mga impounding projects po natin, ay nakapamahagi na rin po tayo ng mga binhi, lalo na po yung mga drought-tolerant varieties at mga impormasyon sa ating mga magsasaka at mga ngisda doon sa mga lugar na talagang hindi po kakayaning makapagtanim ng palay o iba pang commodity na malakas ang paggamit sa tubig, ay binibigyan po natin ng mga binhi, kagaya po ng mga legumes na hindi po masyadong nagkukonsumo ng maraming tubig kapag itinanim po. At kamusta naman po itong mga intervention? Nakakatulong naman po ba? Yung pong ating mga water management interventions, kagaya ng mga shallow tube well, depende po sa source ng tubig kung enough po yung ating groundwater at maganda po yung aquifer, ay malaki po ang naitutulong nito. Kung yun naman pong ating source ng tubig ay surface water, kagaya ng mga malalaking ilog, so nakakatulong po ito lalo na doon sa mga lugar na hindi po naaabot nung tail end services ng ating mga National Irrigation Administration. Sabi rin po ng Pag-asa, ASEC, mararanasan itong worst effect po ng El Nino sa Northern Mindanao sa pagitan po ng Marso at Abril. Ano na po rin ang paghahandang ibinibigay po natin sa kanila doon? Sa Northern Mindanao, lalong-lalo na po dito sa may Bukidnon at Misamis provinces po natin, karamihan po rito ay corn areas natin at livestock production areas natin. So hindi naman po ganun kalakas ang consumption ng mais sa patubig. Pero nevertheless ay nagbigay na rin po tayo dyan ng ating mga interventions. Hindi lang po rito sa Northern Mindanao, kung hindi po dun sa iba pang lugar na pwede pong maapektuhan ng El Nino, Cheryl. Opo, bukod po sa El Nino, ASEC, nakaranas din ang ilang bahagi ng bansa nitong shear line. Gaano na po kalaki ang pinsala sa agrikultura dahil naman po dito? Sa shear line naman, ang apektado dito yung Davao provinces, in particular Davao de Oro and Davao del Norte, at ilang bahagi ng Caraga, yung Surigao provinces natin. Sa ngayon ay nakapagtala na tayo ng 136.5 million damage, at karamihan nito ay sa atin sa rice areas, at nakahanda na yung ating, nakapreposition na yung ating mga binhi ng palay, mais, at high value crops doon sa mga lugar na pag ready na uli sila magtanim ay ipapamahagi natin ito. Meron din tayong 25,000 pesos na survival and recovery loan doon sa mga affected farmers. Wala tong interest at wala tong collateral to be paid in 3 years. So ito yung mga affected areas because of shear line, Cheryl. Kumusta rin po yung ating supply ng bigas at iba pang agri-products sa bansa kasunod po ng epekto nitong El Nino at shear line? Sa ngayon, Cheryl, ay maganda pa yung supply natin. Nag-report na rin ng BPI na meron ng mga additional imports na dumating nitong January, at base naman sa datos ay maganda yung production natin last year, umabot ng 20 million metric tons, at yung import natin ay umabot din ng almost 3.6 million metric tons. So we have enough supply coming into 2024 plus yung inaasahan natin na importation
ngayong lean months, mid-January hanggang mid-February. So we have enough supply hanggang sa susunod na harvest season pagdating ng Marso hanggang Abril. Marami pong salamat sa inyong oras, Assistant Secretary Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Formal nang ihihinto ng CNN Philippines ang operasyon nila sa lahat ng media platforms sa Miyerkules, January 31. Para sa update, magbabalita live mula sa Mandaluyong si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, anong latest? Cheryl, nandito tayo ngayon sa tapat ng opisina ng CNN Philippines. Kani-kanina lang inanunsyo na nila na hanggang katapusan na lang ng January sila mag-ooperate. Nagpasalamat ang network sa kanilang audience sa patuloy na sumusuporta sa kanila sa loob ng 9 na taon. Halo-halo ang emosyon. Halo-halo ang emosyon na nararamdaman sa loob ng opisina. Sa loob ng picturan yung mga tao at empleyado ng network. Siyempre, hindi rin mawawala yung lungkot na kanilang nararamdaman. Ang ilang nakausap nating empleyado ay mahigit 1 linggo na nilang alam na titigil na ang kanilang operasyon. Sa nilabas na advisory ng CNN Philippines, formal nang ihihinto ang operasyon nila sa lahat ng media platforms sa Miyerkules, January 31. Pinasalamatan ng istasyon ng kanilang partners na CNN Worldwide at Tuner Broadcasting Corporation. 9 na taon ding napanood sa telebisyon ang CNN Philippines. Cheryl, sa ngayon tuloy-tuloy ang trabaho dahil hanggang Wednesday may ipapalabas pa ang programa ang network. Cheryl? Maraming salamat, Ivan Tarinque. Pasok na sa finals ng PBA Commissioner's Cup ang San Miguel Beermen. Tinapos agad ng SMB ang kanilang best of 5 series nang isweep nila sa Game 3 kahapon ang Barangay Ginebra sa score na 94-91. Double-double ang ginawa ni Benny Boatwright matapos magtala ng 26 points at 13 assists para sa Beermen. Waiting na sila sa finals dahil na-extend sa Game 4 ang semis ng talunin naman ng Phoenix Fuel Masters ang Magnolia Hotshots sa score na 103-85. Susunod, Francine Diaz at South Korean superstar Cho In-guk. May collab para sa isang kanta. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas.
Nag-collab para sa kantang My Love sina Francine Diaz at ang Korean actor. Star na si Seo In-guk. Happy naman daw si Francine sa reaction ng Franceth fans sa collaboration niya sa ibang male na artista. Narito ang aking report. Grand entrance si Francine Diaz kasama ni South Korean superstar Seo In-guk sa exclusive listening party ng bago nilang collab song na My Love. Extra special itong event para kay Francine na nagdiwang din ng kanyang 20th birthday on the same day. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Schedule niya very hectic eh. So, yun, that's why ngayon din I chose yung birthday ko rin na gawin tong press con kasi it's a birthday gift for me. Siyempre, naka 2-on-1 interview natin sila. Hindi raw makapaniwala si Francine nung una na siya raw ang napili ni In-guk na makatambal. Also released a song po at the age of 15 and he thought that it would just be a really fun project to work with her. Baka kamukha ko lang yung gusto niyang ka-collab but no da kasi he really wanted to do the collab with me. Ilan sa mga hit K-drama ni Seo In-guk, ang Reply 1997, Cafe Minamdang at ang recent hit na Death's Game. Sa ngayon, higit 20 million views na ang TikTok entry ng dalawa, kung saan ginulat nila ang fans sa kanilang pagsasamahang duet. Thankful naman si Francine dahil sa kabila ng kanyang independent project, ay full support ang ka-love team na si Seth Fedelin at ang fans club nila na Franceth. Oh, I love them and na-appreciate ko yun kasi hindi matured sila mag-isip. Hindi sila nagalit na I am collaborating with Oppa Seo In-guk. Ang tanong ngayon, magko-collab na rin kaya sila sa K-drama? So actually, we're looking forward to act with Francine. It would be a great opportunity daw for him. Siguro mas nagpo-focus pa rin ako sa Philippines but kung meron pang of course another offer or another opportunity to work in Korea, then why not? Lalabas na ang collab song nilang My Love post-Valentine's this February. O diba, bonggang-bongga yan, 20 million views na nga sila sa TikTok at higit pa. At bukod nga dyan, syempre nag-e-explore na rin si Seo In-guk na makabalik pa raw sa Pilipinas para sa kanyang mga fans. So mas makikita natin na nandito nga sa bansa si Seo In-guk ng mas madalas. At syempre para naman kay Francine, makakita na tayo ng mga Filipino stars mismo na galing sa atin na talagang pupunta sa South Korea at magkakaroon ng career doon. O diba, bonggang-bongga yan. Anyway, yung My Love nila, end of February po, lalabas. Ayan. At eto naman, pasadahan na rin natin ang iba pang showbiz news mula kay Zainab Harake na may luxury van na regalo sa kanyang sarili hanggang sa magkapatid na Anjo at Jo Marie Iliana na nagkabati na. Let's watch this. Happy birthday, Zainab Harake! Gift niya raw sa kanyang sarili ang biniling luxury van, isang Lexus LM van na nagkakahalaga ng nasa 7 hanggang 11 million pesos. Kwento ni Zainab, 2 taon daw bago niya ito nabili. Very useful naman dahil magagamit rin daw ito ng kanyang anak na si Bia. Ibinahagi naman ni Chris Aquino na magbabalik bansa ng bunsong si Bim. Kailangan daw kasi nitong magtrabaho para matustusan ang lumalaki nilang medical bills. Nasa Amerika nagpapagamot si Chris para sa kanyang mga autoimmune disease. Hindi naman umano nakaalis pa Dubai ang dating glam team ni Heart Evangelista na pinangungunahan ni Justin Luis Soriano at Jack Aguilar noong January 22 sa isang episode ng online show ni OG Diaz na Showbiz Update. Papunta sana ang glam team sa Dubai para ayusan si Pia Wurtzbach. Pero hindi raw sila nabigyan ng boarding pass at pinatawag pa raw ang immigration dahil may whole departure order umano para sa kanila. Last year lang na magkagusot sa pagitan ni Heart at ng kanyang former glam team. Isa sa mga naging issue, ang naunang kumalat na ginamit umano nila ang credit card ng aktres para mamili ng personal na gamit, bagay na itinanggi ng glam team noon. Nagkabati na ang magkapatid na sina Anjo at Jo Marie Iliana dahil sa umano'y hindi pagkakaunawaan sa material na bagay. Kwento ni Anjo sa programa ni Nanay Christopher Mitt kung paanong nagsimula na silang magkausap ng kapatid noong New Year. Idlip ako sandali, pagbaba ko, nandun si Jo Marie tsaka si Abby.
Ako na lumapit kay na Maya ko, Happy New Year. Tapos sabi ko kay Mrs. Iliana, bago, Happy New Year. Yun po, na-break na yung ice. Natuwa rin daw sila sa pagkakaayos nila, lalo na para sa kanilang 77-year-old na mommy. Pinaka-na-touch kasi ako nung sabi ng mami ko nung paalis na kami, nagkamayan ulit kami. Sabi niya, masayang-masaya ako ngayong gabi kasi bati na yung 2 anak ko. So tinamaan ako nun, Nay Christy, kasi hindi ko alam na pinagdadaanan pala ito ng nanay ko. Kasama si Anjo sa Itutumbakan ng Tatay Ko film, na isa sa huling proyekto ng namayapang veteran actor na si Ronaldo Valdez. Ako si MJ Marfori para sa 1PH. Action-pack ang panibagong Netflix movie ng Train to Busan star na si Don Lee. Ito yung Badland Hunters. Narito ang aking exclusive interview kay Don Lee. 이것들 정체가 뭐야? Mas malulupit na action! Yan ang tiniyak ni South Korean superstar Don Lee sa kanyang latest film na Badland Hunters. Hindi lang kasi siya bida rito, kundi producer rin siya sa pelikula. Nakachikahan natin si Don at ang direktor na si Yom Yong-hae. First of all, this is a story about, people struggling to survive in a dystopian, post-apocalyptic world, which I really enjoyed. We can take it up a notch this time, more intense, more powerful kind of actions. Speaking of action, not 1, not 2, but 5 klase raw ng aksyon ang aabangan ng fans sa pelikula. 5가지를 이제 제가 It was a mixture of 5 different types of action. One would be bare fist boxing kind of action. One would be using swords like machete, daggers, and then I also used shotguns, rifles, other guns. So I had to kind of mix up all these different elements of action into this movie. So it was kind of new, but I didn't have to do extra preparation for it because I'm always on the ready, making sure that I'm always ready for these action shoots, so I can always just go right to the shoot. Si Don ang tinaguri ang most bankable star ng Korean cinema. Sumikat si Don sa mga pelikulang Train to Busan at nag-Hollywood pa siya nang maging isa sa mga bida ng Marvel Cinematic Universe film na Eternals. Kaya ngayon, it's time to give back na raw para kay Don sa pamamagitan ng pagpoproduce nito. 기후 배운 것 같습니다. Well, so as an actor and a producer of the movie, I learned a lot about creating a universe for a movie. So I learned a lot about making a movie, creating that whole universe. And as just an individual, if you look at the movie, people even in dire situation try to survive. And what's important is what they believe in and what their conviction is. So I think you can also feel that in the movie, and I felt the same way being part of the show. Ang nakaka-touch pa, ang direktor niya sa Badland Hunters na numero 1 na ngayon sa Netflix ay isa sa mga loyal stunt and action coordinators niya sa mga nakaraan niyang pelikula. 받아서 영화에 녹였던 것 같습니다. So I've been working together with Don for quite a long time. We've been in multiple projects together, especially in action films, and we're really close. We're friends in real life. He's my big brother, so the chemistry was always there. And because this was my directorial debut, I relied on him a lot. He gave me a lot of ideas, which really helped me, maneuver through the movie. Showing na ang Badland Hunters sa Netflix. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At kapapasok lamang po na balita, sinuspindi na ng Commission on Elections o COMELEC ang lahat ng proceedings kaugnay sa People's Initiative para sa charter change, kabilang ang pagtanggap ng mga pirma. Abangan po ang iba pang mga detalye sa pagpapatuloy ng balitaan sa 1PH at sa TV5. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Quosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.